always told to be time conscious. Kaya mga sundalo ba yan, no? Pag maingon nga 1800 hours, you will be picked up by, your rescue team. Pagka wala kay 1800 hours sa pick-up point, biyaan yung ka sa imuhang rescue team. Otherwise, makompromise ang rescue mission. That's why very, very concise ang mga soldiers when it comes to their time. Good evening! Come on! We're about to start. Just get ready with your notebooks, your ballpens. Ilang sa natato ang study. Unless you have questions, mo-proceed ta sa ato ang lessons tonight. Padayon na nato ang ato ang lesson. I believe you have your own respective notebooks, di ba? Last week. Pero kung wala pa yung notebook ng uban, murag na pa spare yata si nanay dito sulod. I-open lang itong gate. Isa notes lang ako. I-open talang gate, Je, para pag may magsulod ka ron, diretso lang sila. Questions before tayo mag-start? Langging, may question? Good lang? Okay, sige, mag-ano ta. Ate Rain, i-on mo na para diretso na ta, ano? Naka-on na ni siya? Okay. Salamat kayo for giving us again. Pasalamat ta sa Ginoo for giving us again this opportunity na makapadayon ta sa ato ang pagtuon. Again, sa ato ang mga higala, sa ato ang broadcast, sa atong mga igsoon, membro sa lawas si Ginoong Jesucristo, mga espirituhanong binuhat diha sa Dios, mayong gabi sa tanan. Hinaut-pound ta that you can hear me loud and clear. Naamang ko'y ako ang kita ko din po. Come join us. Naakoy ako ang mic. I hope na audible lang ato ang broadcast sa inyong hangin. Pwede na ito yan ang uban nga bangko ice para kay tita. Tita? Pwede, may gabi. Waters please. Ato ang chairs, dumag lang. Okay? So once again, may gabi sa tanan. Welcome sa ato ang padayon na pagtuon sa ato as Davao City, mga sundalo ni Cristo, and I hope na ready ang inyong una-una sa another round of teaching class. Ang atong buhaton actually tonight, ato sang i-review ang ato ang lessons. Before tayo musulod sa precious stones, kung mahinumduman ninyo, giuna nato itong gold. Kaya gimension na siya ni Paul sa 1 Corinthians chapter 3 na ay rewards nga ihatag sa mga magtotoo o katong mga wala nagtubo sa pagtulunan. Ang iharagyon is burning material, mahimong abo in eternity. That's wood, hay, and straw. Pero wala pa nato na siya gitandog ng mga pagtuon. Ang gitanaw lang nato is atong gold and then silver. Musunod tayo sa ato ang ika-7th hour. Grabe no? Ikapitong oras nato nga pagtuon. For that one statement alone, katong statement na every time we partake the bread and the cup, we are being reminded or we are encouraged to remember the Lord's death. And then gitanaw nato tong until He comes. And then sa until He comes na phrase na ay tatlo ka kategorya na phases. Phase 1, Phase 2, and then Phase 3. And then if you remember, nasa Phase 2 tayo sa ato ang pagtuon na ang Phase 2, when we will be there, kaya pag nakumpleto ang body, assuming duha na lang ang kulang, pag naay mag-respond nga duha ka kalag, that's why paspasanay taani wherever you are, you become a pivot. Pag ingon na pivot, kung asa man kaibutang sa Ginoo, be active in sharing. Proactive ka sa pag-share kasi kung duha na lang ang kulang sa body ni Jesus, kaya nag-joke pa ta last time, basig kuko na lang ang kulang, Queen. Kung makumpleto ang kuko, the trumpet will sound. And kung unsang nagkakahitabo din sa Middle East, particularly sa Israel today, that's actually a prelude of what's going to happen sa 7 years tribulation. Pero dili na siya mag-transpire kung dili makompleto ang body ni Jesus. So that kung makompleto na ang body, the trumpet will sound. Ang makadungog lang sa trumpeta katong mga nabuhi sa espiritu. Kinsa lang makadungog sa trumpet? Kinsa lang makadungog sa trumpet? Mga believers, katong nagtuo nga si Kristo namatay, bayad sa tanan nga mga sala, siya gilubong, human sa tulo ka adlaw na banhaw, katong ng mga tao nga nagtuo sa gospel message, sila lang ang makadungog sa trumpeta. Pagkahuman nga magtingog ang mga trumpeta, pag-asakgawon ta,
And then each of us will face the Lord Jesus Christ sa bima. Walay grupo, walay sekta, walay denomination, kundi one by one will face the Lord Jesus Christ at the bima. And sa phrase na until He comes, phase 2, atong gidiscuss ang gold. Sige daw be, kung remember ninyo, before I'll pray, before we will open this in a word of prayer, kung mahinumduman ninyo ato ang lesson, crown of, unsang letter G? Okay, crown of glory. Ihatag ang crown of glory kung ano gani ang sa gani ang reward sa glory kung regardless kung babae or lalaki, kung nagtudlo ta sa ato ang nahibaluan, kung ginapasa nato ang ato ang natunaan nga mga pagtulunan sa next generation or whoever nga naa sa ato ang periphery. Nay nagas mo. Pwede. Okay. Dili ka ginawa. Sige lang. Okay. Please, iano sa nato ang smoke. I-off. Thank you. Okay. Dili ka ginawa mo ba? Anyhow. Sige, padayon ta. So, ang crown of glory, ihatag siya sa mga magtotoo nga nagatudlo. Na kapasidad nga magtudlo regardless kung lalaki siya or babae, kasi gi-explain nato ni siya na during sa encampment sa Roman soldiery, ma-divide sila into 10 squads sa ilahang tent. Sa sulod sa tent na ay napulo ka tao, of course na ay lead, kung kisa tong lead dito, nagatudlo siya sa mga principles sa warfare. And then kung magmahimo silang madinaugon, na ay award nga ihatag sa ilaha ang general from the spoils of war. So, crown of glory, ihatag ni siya ni Jesus Christ sa katong mga believer nga naay capacity, may gugma nga magtudlo sa uban. What about ang letter L? That's crown of, alright, crown of life. Kung na-encompass ni mo ang insulto, na-try na ba mo na insultohan? Kana siya, istorya na po na, kulto na siya. Minamuha na sa iya, ha? Well, experience nato na siya sa grounds, no? Tungod kay ang yawa dili gid siya gusto kauban sa iyahang mga kampon. Together with the fallen angels, dili gid sila gusto nga makaskade ang truth because they always hate the truth. Kay mao gina siya ang gusto gid ni Ginoong Hesus nga mag-spread out ang kamatuoran. So, kung nainsultuhan ta when we are persecuted, when we encounter obstacles, hardships, and even death, physical death, bisang pagputlang tag-ulo, kung dili nato irikan, dili ta mo compromise, when we face the Lord Jesus Christ at the bima, dito niya sa panganod, ihatag niya ang crown of life. Alright? What about ang letter I? That's incorruptible crown. Incorruptible crown speaks about discipline. So kung kita believer, tapos nag-ingon ta na i-meet na ko ang Ginoo every day for the next 10 years, kung tagaan ta sa Ginoo, next 10 years, pag mag-ingon ka na I will meet the Lord every day, 2 hours of my time, 1 hour of my time, 3 hours of my time, and then you do it consistently, you endure it, dili yun idalo ni Jesus Christ ang incorruptible crown. So again, incorruptible crown is only given to the believers who executes discipline. Alright? Next, the letter J, crown of crown of joy. And crown of joy is actually when we share to someone. Just recently, istorya ni Kuya Darts. Salamat sa nag-transpire sa atong istoryahan ni Kuya Darts. And the Lord knows kung nag-respond ka, I have that crown of joy. And then kung ikaw po nag-share sa uban, and then nag-respond po, i-imagine nimo nga kung ang imong gisharan nibalik siya sa presensya sa Ginoo kay mao gid ang gitugyanan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He died on the cross para luwason ang tanan. Nga kung pananglitan natay na sharan atong amigo, atong paryente, atong katapad sa bus, kinsa man na siya, kung nag-respond siya sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, millions and probably billions of angels are happy. That's why part of which is when we will be there at the bima, ang crown of joy i-grant yun ni Ginoong Hesus sa tao nga nag-share, especially sa gospel message, and then ang iyang gisharan nag-respond. And then naay pangutana sa ako, paano kung wala nag-respond? Kung wala nag-respond, mag-undang day ka. Padayon lang. So kung pananglitan, gihishiran ni mo si Juan, and then si Juan ayaw niya, di iya to. Dili pa to siya convertible to crown of joy. Klaro ha?
Pero karon kay nagsikag share. Si Juan, si Pedro, si Tomas, pagkabuti mo kay Philip, nag-respond si Philip. Pag-respond ni Philip, and then you're the one who had shared the gospel message, that's actually crown of joy para sa imong Sphinx. Alright? And then yung R, crown of, when we live a life that is holy, we get our motivation from the divine viewpoint. Okay, pag nagkuha ta sa unang-una ni Jesus Christ and then we execute this in our lives, ang ato ang method of operation is from the Word of God. That's again, crown of righteousness. So, balik din ha, crown of glory, crown of life, incorruptible crown, crown of joy, crown of righteousness. These are the gold nga ihatag ni Jesus Christ sa mga believer nga nagtubo sa kaalam o kahibalo. And then, silver. Okay? Silver, ato ni siyang reviewon balik. Kaya na ako'y na-miss last time ang kining letter I, letter C, letter E. But before ta mag-proceed, lukot sa atong mga ulo, paduol sa ta sa trono sa grasya, and we will pray. Mag-ampo ta. Salamat kayo, umahan, sa higayon ngayon mo ang gihatag ka na mo. Salamat sa maayo na panguna-una, maayo na lawas, opportunity na every time na ginasugpunan nimo ang amo ang kinabuhi, may privilege pa ang matagusa nga magtubo sa kaalam ug kahibalo. Maga-invest og something with eternal value. Kaya amo gini siyang isipon. The only time that we can accumulate the Word of God is while we are still here on earth. Kasi pag naana din ha sa presensya sa Ginoo, wala na yung opportunity, wala na yung chance. Bingon mo nga, ay kinanglan magtuon ko, pero no, wala na yung chance, wala na yung opportunity sa panahon nga sakgaw na kami o mag-aatubang ni kang Ginoong Jesus. Maunang si John, nag-istorya gid siya sa 1 John chapter 2 verse 28 na hinapunta dili mo magpakasala. Pero kung magpakasala, well, naanay tagapanalipod, and then sa mga panahon nga matubang mi kang Ginoong Jesus, kung wala mi inalungong, wala is something among i-carry over in eternity, mahimo gid ay nga maulaw ang matag usa ka tumuluo. So we don't like to be ashamed when we face the Lord Jesus Christ in eternity, sa panahon nga mag-atubang may dito niya sa Bema Seat. And sa amo ang pagpadayon tonight, amo sang i-recover amo ang lesson that we had tackled last week regarding sa how to get the silver. And I had missed 3 points, and then gusto na ko na siya balikan tonight before me mag-proceed sa pagkuha sa precious stones. And probably dili na mo makurot ang 1 hour of our time today sa pag-discover ani tungod kay wow, it really requires time. Sa paglingkod, pagtuon, tungod kay kinahanglan gid nga tambanon ang pulong sa Ginoo nga mausab ang encouragement nga gingon ni Pablo kay Timothy. Pag-ingon niya nga, Timothy, you have to study. Tuon isip magbubuhat na dili angay mahadlok ug magatamban siya sa maga-dissect siya sa pulong sa Ginoo. So study to show thyself approved unto God, a workman that will never be ashamed, rightly dividing the word of truth. Because again, your words, the word of God, is actually inspired by God the Holy Spirit, na siya ay katakos sa pagpanudlo, pagtulid, pag matuto sa pagkamatarong, aron nga ang anak sa Ginoo mamahimong masinangkapan sa paghimo ug tanang maayong buhat. So all scripture is God-breathed, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully equipped unto all good works. And so, pangayon namo ang imuhang pagbindisyon, ang paghatag ka namo og kaalam sa among pagpadayon sa pagtuon, pagtukaw niini. Hatag namo sa imong balik ang pagpasalamat, pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. So, if you wanted to get silver, ato ni siyang tutunan last week na you have to get the purity, the purity sense of the word, o mahimo lamang na siya nga makuha nato kung i-apply nato ang DICE method. So ako sa mong i-direct sa ato ang whiteboard kadali. Ate Rain, pwede ba siya i-follow imohang video? Tung last week atong gitunan ang DICE, actually dispensations. Ayaw magsulat, ayaw din magsulat. Hindi yata prepare teacher nyo. Waters, pwede mo tanawon sa ako ang okay lang, Bro Gerald,
sa tunga sa ako ang center console na dinaang bago na tapos paki-open na lang po kay nakabalot pa na siya sa cellophane. Naka-prepare pero wala lang din nabutang abi na ako gasulat maguding duha. Anyway, sa balikta, to get the silver, ingon ni Pablo kay Timothy, ayaw kuha og laing doktrina, kundi ibutang siya sa dispensations, meaning kapaiguan. Dapat imong ibahig ang human history, and then sa imong pagtuon, tunan nimo nga naing age of the Gentiles, kung kani siya, nag-fall in na siya para sa mga Gentiles, ayaw kuha ang context and then i-apply sa mga Christians. Kung kani siya para sa mga Jews, and then they are governed by the Mosaic Law, dili nimo i-import ang Mosaic Law para i-apply sa imong kinabuhi. And then tungod kay ang mga Hudyo ilang gipalansang si Jesus Christ sa cross, pagkahuman nga gipalansang nila si Jesus Christ sa cross, nagkayab siya sa mga langit. And then you have to remember, 3 years after nga nagkayab si Jesus Christ sa mga langit, gitagbo niya si Saul. Pagtagbo niya kay Saul, who then became Paul, gihatag niya ang mystery doctrine kay Paul. That's why, again, morning na miss na ako last time, ang ICE. Pero just for the sake na mabalikan nato ang dispensations. So, ibutang sa inyo ang notebook, eternity past, eternity future. Ingon ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 1 verse 3 and 4, ayaw kuhaa or ayaw dawat og laing mga doktrina kundi ipaigo gyud ang human history. So to get your thoughts back sa ato ang whiteboard, mao ni ang paghubad sa dispensations na age of the Gentiles. Okay? Most likely 2,000 plus years ang lagdagan. And then after sa age of the Gentiles, ang sasunod, age of the Jews. And then sa age of the Jews, gilansang nila si Jesus Christ. That's why naapay 7 years nga kulang ang kinahanglan nga i-accomplish sa mga Hudyo. And then mo niya akong giingon, after 3 years, gitagbo ni Jesus Christ si Paul. Pagtagbo niya sa road to Damascus, gi-download ni Jesus Christ ang mystery doctrine kay Paul for 3 years nga sila lang duha ang nag-istoryahan nay. For that longest time dito sa Arabian Desert, Jesus Christ with Paul. Kay mano-mano sila tudlo si Jesus Christ kay Paul. And then pagawas ni Pablo sa Arabian Desert, iyahan nang gitudlo ang mystery doctrine of Christianity. Ang ginapaabot na lang nato is ang rapture of the church. Pag makumpleto ang body ni Jesus, we will be soon, okay? Be caught up together with all the saints, katong mga nangamatay na. Okay, itong nauna nga mga Kristohanon. And then kita nga mga buhi, dili na ingon nga mo ma-experience pa ang physical death. And then tagbuo nato si Jesus Christ sa clouds para nga mukuha ta sa ato ang rewards. Okay? For the next 7 years, giingon na siya ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, giingon pa na niya sa mga taga-Corinto, nga mao ni siya ang dapat nga mahinumduman sa mga Kristohanon karon. And then after 7 years, we will go down together with Jesus Christ. Ipanagna na siya sa Zechariah. Okay, you just put it down in your notebooks. Zechariah that's chapter 14, verses 1 to 5. Butang lang ninyo sa inyong notebook para na mo'y balikan and then basahon na ninyo. That's actually your assignment. So, prophecy in the past. That's Zechariah chapter 14, verses 1 to 5. So, munaog ta together with Jesus Christ, propesya. Kung wala pa mo kaadto sa Jerusalem, okay lang na siya. Okay? Di na kinahanglan mag-spend og money because during the time when we go down together with Jesus Christ and together with the angels, mubatog si Jesus Christ sa Mount of Olives and then matunga ang Mount of Olives. Mag-separate ang east to west and then maghimo siya og dako kaay na valley and then tigumon niya ang tanan nga mga nasod. Ang katong mga nagtabang sa mga Israelinhon, sa mga Israelites, ibutang niya sa iyang tuo. Katong mga goats, mao tong mga wala nagtabang sa mga Israelites, ibutang niya sa left. Ug katong mga naa sa iyang left, itagbong niya dito sa, incarceration phase. And then, after nga mahimo na siya, matranspire nga event, i-establish ni Jesus Christ ang 1,000 years. 1,000 years, millennial reign. Dinhi matinuod ang atong kanta sa Christmas. Ano sa atong kanta? Peace
on earth and goodwill towards men. Because during the time, pag-reign ni Jesus Christ sa 1,000 years, wala na'y sakit. Okay? There will be a perfect environment. Sa Isaiah chapter 11, butang sa inyong notebook, Isaiah chapter 11, basahan ninyo na din na i-prophecy nga, even ang cobra, dili na paakon ang bata, pwede na niya dulaan ang cobra. Pwede na niya gakson ang lion. Kaya dili na mangtas ang lion during the time. And that's actually speaking about the 1,000 years nga gipanagna nga si Jesus Christ mao ang mulingkod sa trono ni David, because this is the covenant nga gihatag sa ilaha dito sa Old Testament. Ang tawag sa covenant is Davidic covenant. Nga ang posterity ni David, King David mugawas. And that's from the tribe of Judah. And that's actually speaking about the account of Jesus Christ, na pag-abot ni Jesus Christ, pag naog niya, kuyog ta, i-establish ang 1,000 years millennial reign nga naagay perfect peace. Kung naay mangga, di lang kay dito ang bunga, apil sa yang puno. Ingat na kadagan ang bunga sa mangga. Ang durian, di ka na magpaabot yung mahulog, kaya pwede na nimong pitason ang durian. And by the way, during the time, I believe, in our resurrection body, Mira, in your glorified body, magkaon pa ka dito. You know why? Because Jesus Christ in His resurrection body, nagkaon siya og isda. You have to remember that. So again, kumingon ka og kumbira, kung naay kasal, di ba? Tapos suman sa ceremony, kumbira og kaon. Actually, grabe gid nga kumbira ang kaon dinhi. Okay? So again, for the next 1,000 years. And then after 1,000 years, dispensational timeline, i-establish ni Jesus Christ ang new heaven. And my belief right now, ang mga mupuyo sa new heaven are the body of Jesus Christ. So again, kung akong inyong pangutanon, ang akong standpoint, nasa inyo ang inyong ng paon or dili, basta kay ingon ni Pablo, kitang tanan isip, miyembro sa lawas ni Kristo, magpuyo ta sa new heaven. That's Philippians chapter 3, verse 20 and 21. So just write it down. Philippians chapter 3, verse 20. Idiretso na nimo sa verse 21. And then i-establish ni Jesus Christ ang new earth. Dahil na lang kimutan. So new heaven, na ay mga lumulupyo, kuyog nato ang mga angels. By the way, in eternity future, Jane, mas taas pang imuhang katungod kaysa sa mga angels. Subject si Michael, si Gabriel sa ato ang status, because again, we are members of the body of Jesus. Jesus Christ is the head and we are the body. Of course, kung kita part sa iyahang entity, ang mga angels are subject sa atoa. That's why, write it down again, Hebrews chapter 1 verse 14, naagi i-dispatch nga angels ang Ginoo sa mga nag-acquire og salvation. So the moment you believe about what Christ have done, boom, 400 to 800 angels are dispatched sa imuhang Mira. So kung asa man ka mag-adto, kung gasakay man ka og taxi, kung gasakay man ka og bus, you can always ask the Father to commence those angels nga mag-una sa imuhang biyahe. Kung kahibalon ta kung paano i-take ang kana nga privileges, kay gamit nato ang pulong sa Ginoo, wala nato ginausik-usikan ang ato ang pagkahibalo sa pulong sa Dios. That's why we can always utilize our understanding of the word kung nakasabot ta, and then nagtuo ta sa kana nga mga pulong. So that's new heaven. And then new earth, mao ni ang mga believers sa tanan nga dispensational timeline. Now, from the time nga gihatag kay Pablo, pabalik dito, kanitan nga mga believers dire, except sa Christians, kasi ang Christians dinhata sa new heaven. And then katong mga believers sa tribulations, and then sa 1,000 years, sila ang mupuyo sa new earth. Okay? And then ang ikatulong nga place, that's actually the lake of fire. Kisa ang mupuyo sa lake of fire? Katong mga tao nga pinakasimple ra man nung tato. Ang tao nga wala nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Sorry, very very sorry for them. So, mo ni ato ang always i-remember sa ato ang hunahuna ba na every time we talk to human beings, bisag unsa pa siya ka obnoxious, meaning bisag unsa pa siya ka highly offensive,
please bear in mind to exercise the precious stones. Ato man na siyang isa-isahon, pagpaabtan nato ang precious stones. Kung pwede pa lang atong hilaon ang atong pasensya, para lang madaog siya. Balik sa presensya sa Ginoo. Kasi you know why? Ingon sa pulong sa Ginoo, it is appointed for a man to die once. After that, pag wala niya nadawatan ang mensahe, and then gituuhan ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, kay para niya mas maayo pa siya, mas daghan kay siya og garbo, mas unahon pa niya ang iyang pagkahambog, kay dili siya maminaw sa pulong sa Ginoo pag mabugtuan siya og gininhawa, wa naging pag-asa. Bisang pag manawag siya kinsang ministro, kinsang pari para nga muampo sa iyang kalag, wa naging paglawom na siya. Ang opportunity ra gyud for that person to respond is while naa siya sa kalibutan. Again, ato ang task ang pag-share ni ana. So that when you are dispatched by the Lord and then maabtikon ka nga mag-share, okay, ang iyang kalag dahil sa gina sa mga langit, kawawa ang moadto sa lake of fire. So ang gusto gid sa Yawa, iyahang butahon ang tanan para nga ang tawo makuyog niya dinha sa lake of fire. Ingon ni Jesus Christ, the devil comes to kill. Imagine kill, to steal, and to destroy. So palami-lamian sa niya ang tao nga mag-enjoy aning yuta. Wala po gaingon nga dili ta mag-enjoy. Mas nindot yun nga gina-enjoy nato ang blessing sa Ginoo nga naay kuyog nato ang Dios. So, mo nang ingon ba ni Pablo kay Timothy, godliness plus contentment will always equate to great gain. So again, that's dispensations. Klaro? Klaro lang? Dispensations dapat i-memorize niyo na siya. Kay importante na nga mabutang sa inyong framework sa huna-huna. Mao ni akong nalimtan last week. I-erase na ako. Ang nalimtan ako ang isogagics, ang categories, and then exegesis. So the moment you study the word, importante ang letter I. Yung sa man ang I, that's actually isogagics. Isogagics. Kung sa man ang isogagics, you have to realize and understand na importante ang approach sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa isogagics. Kung sa man din ang isogagics, I don't know kung na-encounter ninyo during your high school years ang subject sa literature. Ako ang time, naabtan ako ng literature. Ambot sa inyo ha, ang bago na mga tubo karon, naamoy subject na literature. Okay, kay naamanggoy mga ginatupang tapyas nga subject topic na it is as if, dili na importante, ikwaon na nato na sa curriculum. But, you have to realize na usa na siya nga mga topics na kung ato na siyang na-simmer and then na-appreciate, mao ni siya ang mutabang sa ato sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Now, before I'll focus on that subject sa literature na ay dagan karon sibya sa is it DepEd or CHED, basta ang ilahang ingon nga bisang pagdili kahibalo magbasa ang bata, pag-graduate na siya, papasahan na siya. Kaya kung dili na nimo pag-graduaton, kung ikaw ang teacher, mo apekto na siya sa imuhang performance. So kung mo-apekto sa imong performance, I don't know kung sa ang consequence nga dawaton sa teachers. But you have to realize, ang gusto din sa kaaway, Satan, nga mahimong mangmang ang tao. Kasi kung mangmang ang tao, don't know how to read, don't know how to write, pagka pabasahon ni Musa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 11, kay dili siya kahibalo magbasa, tunganggap ina sa iyaha. Wala siyang alkitran. Alkitran is an element nga itom kayo. So, ang gusto gid sa kaaway nga dili masabtan sa tao ang pinaka bottom line which is ang pulong sa Ginoo. Now, balik ta sa isogagics. Para makuha ang silver, remember this acronym. Tatlo ka P, tatlo ka S, M, R, T. Kisan nato sa P, first P, plot. So, part na siya sa literature. Pag mag-ingon ka nga plot, it's actually a series of cause and effect para nga makuha nimo ang entire story. Mauna nga in our studies, wala nato ginanigar. We don't negate about the angelic conflict. What happened in eternity past? Nga naaday kudeta. Nga wala ginatun-an sa majority sa mga Christians today. They never understood that there was this war that happened in eternity past na kung padaganon nimo ang story, apil ta actually.
ang human history and in our time today, ang backdrop actually is the angelic conflict. So dapat mabutangin sa proper perspective ang plot para nga masabtan nato langging why you are here. As I am talking, fallen angels are watching. But there are also unfallen angels watching also. So in short, pagka nabutang sa proper perspective nga naay plot, series of cause and effect, masabtan nato ang story, and then ang question nganong naata dinhi aning yuta. Okay, dili man nato na sa topic, nindot kayo unta na siya nga i-discuss, and I have plenty of hours nga gi-prepare sa ato ang slides, pero ako sana siyang i-reserve kay sa mga panahon nga tandugon na natong angelic conflict. Daghan kayo tag i-disclose, i-investigate coming from the Word of God. So again, that's the plot. Next P, perspective. Is it perspective ba siya from the Jewish, from the Jewish timeline, from the Gentile timeline? Okay? Dapat, pag nagbasa ka og text, okay, dili pwede nga nagbasa ka sa Genesis tapos i-apply nimo sa Christians today. That's miscalculation, that's misinterpretation. So dapat ibutang mo siya sa proper perspective to get the pure essence of the word. Klaro, Jade? Klaro lang ha. So again, basic may ma-encounter man gud ka imong classmate. Tapos hadlokon ka, yang gihadlok nga bersikulo, gigamit didto ang gihatag nga balaod sa mga Israelites. Kinahanglan hinumdumon nimo ang Ginoo matag Domingo, matag Sabado. You remember the Lord every Sabbath day. But you know what? During their time, tinuod na kay napa ang temple, napa ang synagogue. But you have to realize, Jay, that you are already indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. So that wherever you are, wherever you go, you can also, you can actually worship. Kusina ka, sa CR ka, sa bed ka, and the Lord knows our thoughts. So dili pwede nga i-apply ang perspective dito sa Old Testament para i-apply in our lives today. Manang daghan kayog mga nagprofess nga Christian, victim. Dili victim sa blab ha. Biktima sa, laygay nga dili correct ang perspective. So again, that's perspective. What about ang next P? Point of view. Pag ingon na point of view, is it divine viewpoint? Or is it satanic viewpoint? Is it divine viewpoint or Adamic viewpoint? So, importante nga makuha nato ang context. Pag ingon na na-produce ang flesh, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and then orgies. That's actually human viewpoint. So kung wala nag-learn ang nagatuon sa pulong sa Ginoo to get the pure word, pwede nga kwaon niya ang human viewpoint. Tapos naapaingon nga kinahanglan nga mag-praise and worship ta, and then during sa solemn nga kanta, atong ibutang ato ang tagipusoon sa presensya sa Ginoo igsuon ug kantahon nato ang kining awit. Nito kaya pag-deliver, o ikaw nga nagapaminaw dito, it is as if ang katong song nag-lead sa imo sa spirituality. In short, be careful. If you wanted to get the silver, you have to realize nga naay filter. And the filter is this one. Asa nimo kwaon ang perspective or ang point of view. So again, importante nga i-realize nato to get the silver, kinahanglan pure word ang ato ang kwaon from the Word of God. Okay, dili ta ingon bang linlangon lang or i-entertain lang sa kung kinsa ang nagaistorya sa ato ang atubangan. Just be very extra careful. Kay ingon ni Pablo, I'm not a good speaker. So that's in 2 Corinthians chapter 11, just tuloy lang na siya din ha. Kay sa 2 Corinthians chapter 11, may katawag. Kisa ka na. Alright. Anyway. Sa 2 Corinthians chapter 11, pagitaalan na diha, ingon ni Pablo, dili ko maayo nga speaker. But, pag knowledge, I have abundant of information. Huwag na ingon ni Pablo. So, divine viewpoint or perspective. Next, setting. Pag maingon ka og settings, imong i-realize na kwaon nimo ang historical setting. Unsa nga tuig, during the time, kinsa ang dumala sa governance. That's why always nato ginakuha ang context sa Roman government.
musulog ta sa pagkuha sa precious stones, and then kwaon nato na ang kana nga setting sa panahon nga nagsulat si Pablo sa 1 Corinthians, ang mga naa sa panggobyerno ang Roman government. So mo nang atong gina-investigate sa settings nganong gi-mention man ni Pablo ang gold. Unsa day ang relevance ani during their time? Nganong gi-history ni Pablo ang silver? Unsa ang relevance ani during their time? So you have to get the setting. Nganong nag-mention man siya og precious stones? Unsa ang relevance ani? Nganong nag-istorya siya og wood? And wood there, kay patikim lang to ha, kay wala pa ta sa topic regarding sa wood. Pero kung makuha na nato ang topic regarding sa wood, that's actually idol worship. Because in the Roman government during the time, ang ilahang mga mini mo is not made up of kung unsa ang ginahimo karon katong mga figurines. Dili man made of figurines during the time. Dili siya katong Chinaware, but it's made up of wood. That's why. Alright? So, settings. And then, symbolism. Like, 7. Every time you read the word 7, it always speaks about the number of God. 6, number of man. Okay? Mao nang pag-ingon nga, naay pagtatak sa 666. 666 there actually, bisag unsa iyang buhaton, bisang pang mag-perform siya ng miraculous works, tawo ra gyapon siya mira. Because ang iyang number is 666. Ang iyang description, gidiin nga bisang pag-unsa ang iyang mga milagro nga buhaton, tungod kay number 6 ang gibutang sa iyang tao ra gyud siya, ug dili siya sa Ginoo. So there are plenty of symbolism as we move through sa pag-filter out, pag-sift nato sa pulong sa Ginoo. Next, that's synchronicity. Nakuha ninyo? Ang first S, settings. Ang next nga S, symbolism. Ang next nga S, that's synchronicity. Dapat ma-synchronize. Like, pwede na to i-try. Sample ha. You have your Bibles with you? You go to Joel chapter 3 verse 10. You go to Joel chapter 3 verse 10 and then someone goes to Micah chapter 4 verse 3. Sige daw, basahan ninyo. Joel chapter 3 verse 10. Micah chapter. And then Micah chapter 4 verse 3. Sige, ikaw na lang ging kay. Dool man ka ging. Joel, sige. Okay. So, Joel. Joel chapter 3 verse 10 anay. Okay, Joel. Pamatiin ninyo ha. Kasi kung dili mo magtuon regarding sa synchronicity, magbangga gini ba? Mag-create confusion. Dapat synchronize ang word sa Ginoo. Joel chapter 3 verse 10. Joel. Long press na. Sorry, wala lang ako naman. Beat your plowshares into swords, Okay. and your pruning hooks into spears. Okay. Let the weak say, I am a warrior. Wow. Okay na. So that's Joel chapter 3 verse 10. Paano sa nimo i-synchronize ang Micah chapter 4 verse 3? Sige, you go to Micah chapter 4 verse 3. He shall judge between many peoples, and he shall decide disputes for strong nations far away. Okay. And they shall beat their swords into plowshares, Okay. and their spears into pruning hooks. Okay. Nation shall not lift up sword against nation. Wow. Neither shall they learn war anymore. Folks, kung wala mo nagtuon regarding sa dispensations para ma-synchronize ang tanan, mag-create ni confusion sa inyong utok. Kaya nga naman, in Joel chapter 3 verse 10, ingon ni Joel, being the prophet of Israel, ingon niya, ibit ninyo ang inyong gamit panguma, himuon natong gamit panggubat. You become warrior. Moto ingon ni Joel. Pag-abot karon ni Micah, ingon ni Micah, katutan ng atong armas nga pangsandata, atong gamiton siya gamit panguma. Kung wala ta nagtuon regarding sa dispensations, dili nato ma-synchronize ang kanang mga words and it will create confusion. That's why i-explain siya sa maguna sa dispensations. Para masabta nato na siya nga texts, ingani ang pagplotting ana. If this is the human history after we are taken out sa rapture of the church. Okay? Assuming in 5 seconds. Ready na mo? Assuming 5, 4, 3, 2, 1. Mutingog ang trumpet.
Tanan ta mga wala, in a twinkling of an eye, mabili na akong laptop, mabili na ka ng video, nga naga-live pa siya, pero kita tanan mga wala. Sa panahon nga mga wala ta, dito nimo i-apply ang Joel 3:10. That's Joel 3:10. Kasi ang nasod sa Israel, diha karon sa Middle East, gubaton sila sa Russia, gubaton sila sa Turkey, gubaton sila sa Iran, and then the rest of the surrounding countries. Again, unsang nagapanghitabo sa ilaha karon is actually a prelude para sa 7 years nga tribulation. So Joel 3:10, diha nato na siya i-apply. Pag naog nato together with Jesus Christ, diha nato ibutang ang Micah chapter 4 verse 3. Klaro? So that's synchronicity. I-synchronize nimo dapat ang pulong sa Ginoo. Kasagaran karon na ay mga magtutudlo na siya'y opinion. Ang iyang opinion, baka pa niya og text gikan sa Genesis. Baka pa niya og text gikan sa Micah. Ang problema kung halimbawa na ay pastor nga warrior, nya Kristohanon siya, nagprofess siya nga Kristohanon. And then nakita niya ang Joel 3:10. Igsuon ingon sa pulong sa Ginoo sa Joel 3:10 nga kinahanglan nga maghimo ta og sandata aron nga mahimo ta og warrior. Patay ka, wala ka nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ma-inspire ka nga mangita og away. Mangita ka og baril kay para nga moadto ka sa warfare. Delikado. So again, synchronicity. And then moral lesson. Daghan kay mga moral lessons that we get from the scriptures. Proverbs, Ecclesiastes, Psalms. We know from the life of David, the life of King Solomon. So, mubalik tong idea ba sa wise, wiser, wisest. Sa itong wise, ang idea sa wise, kung nag-learn ta sa ato ang mistakes. Wiser, kung nag-learn ta sa mga mistakes sa mga heroes of the faith. Kung unsa ang sayop ni David, kung unsa ang sayop ni Samson, kung unsa ang sayop ni Solomon, dili nato sila igayahon. That's why we don't follow their path, we become wiser. What about wisest? When we learn from the Lord Jesus Christ Himself. Kay musulod na ta later, ambot kung makaya ba sa ato ang time, kay 15 minutes to go, pero murag dili na nato ni kaya. That's why I had said 1 hour, basig kaya lang 1 hour, and then after ani, next week na pod para sa pagkuha nato sa character that we can learn from the Lord Jesus Christ, and that's actually tantamount or equivalent to precious stones in eternity. So wisest, pag nag-learn ta kay Jesus Christ Himself. Next, letter R, rationalization. We need to rationalize things. Dili gusto ang Ginoo nga mahimo tang emotional. Istoryahan naming Waters na iyang giatenan sa Cebu, sa ilahang usa to Waters Healing Crusade. Sa Healing Crusade, of course dili nimo maiwasan nga naay music or bisag asa man nga mga tapok karon or pundok karon. Naay music, tapos of course dapat maayo ang mga musicians. And then somehow pagka maayo ang musicians, dadon ang congregation sa music. And then somehow ang understanding is that kung gwapo ang sonata, kung gwapo ang music, pag-render sa song, it is as if na solemn kaayo. Kagabi nagkatawan na may kay naay panghitabo dito sa ilaha sa Bro Jem, is it in Cavite nga apil ang paraphernalia, ang electric fan. I-on ang electric fan para pag matandog ka sa hangin, i-feel nimo ang Holy Spirit igsuon. Imagine? Daghan kayo og moves. Okay, the aircon sa Daghan yung kayo og kinabang mechanism na gamiton ang kaiglesiyahanan para na mawala ang rationalization. Pagka ma-overcome ka sa imuhang emotions, tapos maayo kayo ang speaker, you can never tend to sit down and think. Dili gusto ang Ginoo nga mahimo kang emotional. Kung mahimo pa lang ipaulahi ang emotions. Gusto sa Ginoo nga you stand, you think. And then pagka naay rationalization nga nakuha nimo, and then somehow nasabtan nimo na mao ni siya ang pagpahinumdum sa pulong sa Ginoo, you can always use your brains
So again, rationalization. That's part sa isogagics. And then finally, letter T, theme. Sa bang theme? Is it love na ginaistorya ni Pablo? Is it faith? Is it hope? Is it patience? So kung saang theme sa iyahang ginasulat, kung pananglitan nag-umpisa sa love, sa 1 Corinthians chapter 13, love is patient, love is kind, it is not jealous, is it not boastful. So kung iyahang ginadrive out sa iyahang topic at that time, kung ang theme is love, kinahanglan siya i-investigate. Kasi maging iyahang ginaingon, love, ya dili man na phileo, di po storage. And it's agape. Pag ingon og agape, unsa man ang naa dinha? So you have to get the theme para ka maintindihan ang isogagics. Klaro? Next, letter C. Importante ni siya para nga di lang kay pipila ang makakuha og silver. My prayer is that when we face the Lord Jesus Christ, kaya i-apply nato ang technique. You can also get that silver. So that's again isogagics. Next na letter. Ay, lagi, erase na ako. Okay lang? Letter C. That's category or categories. Pag moingon og categories, it means you have to classify. Halimbawa, we speak about death. O kabalo ba mo nga ang death sa pulong sa Ginoo na isyang kaklase? Para nga mahinumduman. Ibutang sa inyo ang notebook ang kaning acronym. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, dapat i-categorize siya. Di lang kay pag-ingon nga death, ang atong ginaisip dayon, physical death. So, dapat i-categorize siya. I-classify siya. Because daghan kayong mga supporting verses nga mag-istorya regarding sa number 1, temporal death. Pag-ingon nga letter T, temporal death. Butang sa inyo ang notebook. Temporal death speaks about out of fellowship. Pagka napuyan ka na, Kuya Dards, napuyan na ka sa Ginoo, the moment we believe, every time we do sinning, makasala ta sa hunahuna, kung saan man nasala sa hunahuna, when we worry, that's sin. When we are envious, sala na siya. When we are jealous, sala na siya. So kung nagsala ang usa ka magtotoo, that's temporal death. Meaning, pag mingon mag-uka word nga death, that's separation. Separation. Okay? So just remember it. Every time you hear the word death, it's separation. So temporal death, we are pansamantala separated from the righteous Father, the Son, the Holy Spirit. Ginagrieve nato ang ilang presence, meaning out of fellowship. Next na letter, O, operational death. Operational death meaning ang imuhang naibaluan wala nimo gi-operate. You separate from what you had learned. Halimbawa, pag ingon ni Pablo nga in everything or sa tanang higayon magpasalamat or pray without ceasing. Question. Ay ka, saan kita last nag-pray? So, it's between you and the Lord. Kung halimbawa, naghambal si Pablo na pray without ceasing, tapos pati ang pagpamahaw, bisan pa man lang gani ang pag-ampo sa pamahaw, wag ka kay numdum sa Ginoo. That's operational death. Because you don't follow the protocol. Tungod kay gutom kay kapaniud to, ika nakaingon ba nga magbawdan magpasalamat sa Ginoo? Wala natagan og husay ang pulong sa Dios. Again, that's operational death. Next, letter P, physical death. Dili na ako ni-explain. Physical death, it means nag-separate na ang soul sa physical body. So that's physical death. Next na letter, S. Umpisahan na to sa spiritual death ni Adam. Pag-ingon sa Ginoo sa kay Adan. Sa panahon nga kauno ninyo ang gidilian nga bunga sa kahoy. Okay? Ang giingon sa Ginoo sa kay Adam, kaduha mo mamatay. Kaduha ka mamatay. Question, gikaon ni Adan ang forbidden fruit? Wala. Gikaon ba ni Adan? Wala. Alright, gikaon. So the moment nga gikaon ni Adan ang katong gidilian nga bunga sa kahoy, boom! Dati trichotomous siya, namatay ang iyang human spirit. Namatay ang wifi.
That's why naghimo og pamaagi ang Ginoo para mahatag ang grasya. Unsa man tong grasya? Ang grasya nga mag-speak after sa kay Jesus Christ, pero during that time nag-ihaw gid ang Ginoo og inosente nga hayop. Gikuhaan niya og iyahang panit and then gitabon sa hubok nga lawas ni Adan ug ni Eva. So that's again ang first ka death, spiritual death. Trivia, sige daw be kung kahinumdum mo, pila pa ka tuig nabuhi si Adan usa siya namatay? Na 200 pesos. 900 years. 900, to be specific. 35. Mali. 200 pesos at stake. Higher. No? 936. 3, 2, pila? 9? Kusgam, ragdili ka. Ragdili ka, ano sa imong answer ba? 900? Yeah, 930. Adam lived 930 years. May 200 pesos ka sa akin mamaya. Namatay siya 930 years after. So that's again una spiritual death, and then namatay siya physical death after nabuhi og 930 years. Next is spiritual death ni Jesus Christ on the cross. When he said, "My God," and this is now my stance. Naa sa inyo dawaton ninyo ni or dili. Kaduha niya gibanggit ang my God, my God. And in my perspective, ingani ni siya, "My God the Father, my God the Holy Spirit, why have you forsaken me?" Ang iya gyud ginaisip ato nga pag mag-adto sa cross, the only time nira nga mag-separate siya katong 3 hours. Mo tong gag-green gid siya, gahilak siya og dugo kay never gid siya nag-separate from eternity past to eternity future. The only time na nag-separate siya sa righteous Father and Holy Spirit is the time when He offered Himself para nimo o para nako. Ako ni pangutanan, kinsa man gyud ko, Lord? I'm just a worm. But He gave His life. God demonstrates, iya gyud gi-demonstrate ang iyang gugma sa ato ang tanan, that while we were yet sinners, He died for all of us. Again, that's spiritual death of Jesus Christ on the cross. Next, letter S. Sexual death. Meaning dili walay capacity nga mag-bear og anak. Nahitabo kay Sarah. Tama? Okay? Nagdagan pa ang mga panahon. Actually, dili na to sa katong mga edad, dili na able to nga magmapdos. Pero grasya sa Ginoo tungod kay naa siya promise kay nigawas gid si Isaac. So again, that's sexual death. Kuha niyo? Sexual death. Next nga is, that's actually sin unto death. Unsa man ning sin unto death? Para sa mga unbeliever, para puti sa mga believers. Pero istoryahan nato sa mga believers. Kung nahimo kang anak sa Ginoo, ingon nila, kung nahimo kang anak, dili ka na dapat magpakasala. But you have to realize, si Pablo nag-wrestle sa iyahang unod. Ibasa ba ninyo itong atong assignment last time? Romans chapter 7. Okay? You try to read it again. Ingon ni Pablo sa Romans chapter 7, "Wretched man that I am." Kaya nga naman, ang mga butang unta nga buhaton nako para makaglorify sa Ginoo, mo tong wala nako ginabuhat. Pero katong dili makaglorify sa Ginoo, mo tong butang nga ga-enjoy kong ginahimo. In short, okay? Kung ikaw usa ka believer, tapos miingon kang luwas na bitaw ko, magpatuyang na akong pagpakasala. Akong ano sa inyo ha is, testingin ninyo ang Ginoo. Tanaw na to, dili mo disiplinahon. First discipline, self-induced misery. Napata sa sin unto death ha. So, self-induced misery or misery. Dili ka katulog, hangtod nga pila na kaadlaw, gabi ka nga matulog, di ka katulog, mag-develop na siya og sakit. Mahimo ng, is it insomnia or anemic? Insomnia, pag human sa insomnia, mahimong anemic, paghamon sa anemia, may mong leukemia. So mag-develop na siya. So self-induced misery, ang ikaduha na level sa disiplina sa Ginoo, warning discipline. Warningan kas Ginoo. I-extend hapon niya ang grasya for the next 5 years. Pero kay nag-enjoy ka na kapag pakasala, bisan pag-anak kas Ginoo, tungod kay naa ka sa lawas, pwede kay nang imubuhaton. And then, kung dili ka gihapon mobalik sa iyaha, na ay intensified warning. Pag dili gihapon mobalik ang anak sa Ginoo sa iyahang presensya, that's again, sin unto death. Patyo na lang kas Ginoo. Napatay example? Yes, naa. Si King Saul. Another example? Yes, si Samson. Okay? That's sin unto death. Si
Kinsa ganitong si Ananias? Si Ananias ba to? Katong gibaligyan nila ilang property, tapos nangatik, nanikal sila sa Ginoo. Right there and then, boom! Sin unto death. But I believe they are in the presence of the Lord. Gipatay ra gito sila sa Ginoo. Kay grabe ang ilang pagpakasala. Grabe ang paghimo nila og sala sa, sa Ginoo. And then finally, categories, i-classify ang death. That's second death. Unsa man ning second death? The lake of fire. In Revelation chapter 20 verse 15, if anyone's name will not be found written in the book of life, they will be cast to, the lake of fire. And this is the second death. So pag nag-filter out sa pulong sa Ginoo, importante ang categories. I-categorize. Pag mag-ingon nga faith, pag mag-ingon nga death, pag mag-ingon nga love, i-categorize gina siya. Especially so today kay very common ang understanding na kinahanglan i-interpret or maybe ignorante ang mga nagatudlo sa pulong sa Ginoo na pag-explain sa pulong sa Dios. Pagbasa, mao na ni dayon na ang ihatag na, interpretation. It's not about it. Okay, dapat dadon gyud na siya dito sa context sa panahon nga gisulat ang pulong sa Ginoo. So again, i-categorize. And then finally, exegesis. Nakuha lang ninyo? Balikin lang ninyo ang video pagkahalimbawa na miss ninyo. Finally, letter E. Silver. To get the silver. Exegesis. Final stretch ta. Okay? Pag ingon na exegesis, that's actually the exact word. Meaning, the technical description sa word. Like, istriyan sa nato kadali ang word na faith. Kasi daghan kayo ang misnomer, misinterpretation sa word na faith. Every time nga atong madunggan ang Ephesians, actually memorize na sa uban din hiba. Kisa naka-memorize sa Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are we saved through faith, and not of ourselves, it is actually the gift of God, so that no one should boast. Now, tanong sa nato ang word nga faith. Kabalo ba mo ang kanang word nga faith dili na siya verb? So, i-classify nato siya, meaning, i-exegete nato siya. Technically, tanaw nato ang iyahang description. Every time we see the word faith, sa Greek language, kasi dili mo siya dapat i-interpret sa English. Nana siya'y 5 ka klase nga pulong. 1, 2, 3, 4, 5. Ang first na word sa faith is actually pistio. Sa Greek, pag ingon nga pistio, this one is verb. Mao ni siya ang believe. Sulat. So faith, that's pistio, verb, believe. And all the while, abi nato ang Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are we saved through believe. No, dili na siya mao. Okay, just wait for it. Okay, dili na siya again verb. Next na word, pistos. And pistos in the Greek, dili na siya verb. This one is adjective. Pag ingon nga adjective, balik ta kadali sa English. Pag moingon nga adjective, simple lang ang pag-identify. It answers the question, how many, which one, and what kind. Tandaan niyo ni, so basics sa ta. Pag moingon adjective, how many, which one, and what kind. So pag ingon na pistos, halimbawa, nagbasa ka dito, ang anak sa Ginoo dapat pistos. Nagpasabot na siya nga pure. So that's the word, pistos. And then, mao ni ang number 3. Mao na siya ang faith nga naa sa Ephesians chapter 2 verse 8. And that word actually in the Greek is pistis. And that pistis is actually a noun word. Pag ingon nga noun, names of places, things, and it present idea. And kaning pistis there, noun, it's actually doctrine or doctrines.
I-rephrase nato ang Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are we saved through that doctrine. Unsa nga doctrine? Balik sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Pag-ingon ni Pablo na after you heard the message of the gospel, the message of your salvation, and then you believe it to be true. Kay gipaminawa nato ang doktrina nga si Kristo siya Dios, ni ari siya sa yuta, nahimo siyang tawo, para nga bitbito niya ang iyang kaugalingon dito sa cross, ug ang doktrina nga kung kinsa man ang tawo nga mutuo sa iyang pamuhat sa cross, and that's actually pistis, the doctrine, His death, burial, and resurrection. Ang credit naa kay Jesus Christ. And that's again, pistis. So nanay tato ka word. Faith, pistio, pistos, pistis. Number 4, pistikos. And this one is adjective. Kaya very tedious ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili ni siya ingon nga, mao ning gibasa, mo na dali explain. No. Dapat imog yung i-decipher. Dapat i-decode sa magtutudlo para kung panahon i-dispatch siya sa Ginoo, i-present niya kung unsa ang pagpasabot sa mga panahon nga nagsulat si Pablo. So pistikos. Pag ingon na pistikos, this is now adjective. It answers the question, how many, which one, and what kind. Pag ingon nga pistikos, this is now faithful. It describes the person. So pistikos, mo nang if you happen to go back, 'di ba, sa history, si Alexander the Great, kang iyahang magtutudlo si Socrates. Ang idea ni Alexander the Great, ang iyang desire, ingon niya nga, gusto na ako nga i-conquer ang ako ang maduan nga lugar. And then nag-consult sa kay Socrates. Kabalo ka Jane sa ilang conversation. Ingon ni Socrates sa iya ha, kung gusto nimo nga mapaspas pagkuha sa imong desire, you have to teach your people with correct language. Nga pag moingon ka og tubig, mugawas gina tubig. Ang sa Ilocano kuya danom ano. Yeah. Sa pag-ingon nga mauni siya ang kumpas sa master, sa general, dapat pagdagan sa information correct. Mauna nga very excise ang language sa Greek. Sa panahon si Jesus Christ, when He was here, ang gigamit nila is Koine Greek. Nga pag maingon siya og love, dapat i-identify nimo na dili na siya love nga phileo, dili na siya storge. Patay ka kung halimbawa nagkanta ka og katuganing the greatest love of all. Tapos ang imong understanding is katong love nga emotions, phileo. It's easy to achieve. Learning to love yourself. Dili man na mao ang greatest nga love. Love, the greatest is agape. Kasi importante exercise ang pag-exegete sa word. So again, pistikos, number 4. Then final stretch ta. Pistoo. Butang na sa inyo ang notebook. Pistoo, this one is verb. Ang pagpasabot ani, i-train ko kamo na mahimong, I will train you that you become faithful. Rigid training. So which is which? Again, pag mag-interpret og scriptures, Ephesians chapter 2 verse 8. Pag ingon nga pistis, it speaks about the doctrines. That's why giingnan ta mo nga mag-download mo please og interlinear Bible. Alvin, naka-download na ka? Okay, good. So, kung wala pa na ninyo na download, please, nagahangyo ko sa inyo ha. Kaya para dili mo malinlang. Kasi, di tamang good mo ingon na bantayan ta mo kung asa mo padulong. Ang ako alam ba na kung ma-expose mo kung kay kinsa man nga teacher na amoy handy app na pag kamuingon siya nga mao ni yang gi-explain, paspas ka mo adto sa Greek word and then ma-identify nimo nga mao ni ang pagpasabot ana nga definition. And then makaingon ka sa imong hunahuna nga sayo pang iyahang point of view. And then you follow the protocol. And what is that? You just stick to the word kung paunsa siya gi-explain sa Greek. So again, nahuman nato tonight. Na-miss na ko ning tatlo last time. I hope na naklaruhan today as we move forward sa pagkuha sa silver, kay makuha ang silver out of the purity of the word. Klaro? Question before ta mag-end. Wow, 1 hour na to, mas pasa sa oras ay. Kung na question, ipadayon na to sa ato ang dinner time. Just approach me, ato ni siyang tubagon kung naman may question. Since time's up, kay puto sa atong mga ulo in closing, mag-ambot ta.
Salamat kayo sa higayon amahan na imuhang gihatag ka namo. Hinaot pa unta ang matag usa nga naa karon naglingkod. Magamit gyud ang matag usa ka huna-huna. Ang among pangutok tungod kay masabtan lagi namo ang kamatuoran kung technical ang among approach sa pulong sa Ginoo. So that when we have the technical description of the word, we can always position ourselves na pwede mi mo barog, pwede mi mo counter, tungod kay ang kaaway, kay ang backdrop aning among existence is the angelic warfare. Unya ang yawa, he is a master of delusion, he is a master of deception. Kung makasabot mi sa imuhang mga pulong technically, makahimo gyud nga ma-realize ang ingon ni Jesus Christ. You should know the truth, and the truth will set you free. You are not in the numbers game. You are actually in the quality side. So ako yung pag-ampo amahan na ang matag-usa nga naa dinhi karon, mupadayon gid sila magmatuto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga mahimog yung masinangkapan sa paghimog tanang maayong buhat. And before I close, I wanted to thank you for those hands nga nag-prepare sa pagkaon. Salamat gid kay Ginoo sa ilang sakripisyo para nga naay maset or mabutang sa among atubangan nga pagkaon tonight. We pray, Father, that you'll continue to sanctify the food. Magahatag ni siya usab og nourishment sa among physical nga lawas. And even in our conversation tonight, is my prayer nga ikaw gid ang mabantala, mahatagan og dungog og himaya sa amo ang pagtingog. Among gibalik diha kanimo ang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. May gabi sa tanan. Wow, 1 hour paspasa gid ang lupad sa oras oy. Salamat kayo. Good night everyone sa naga-follow sa to. Thank you. Good night. Okay. Dili ko share. Dili ka share?